na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Magandang gabi mga batang Quiapo! Nako, balita ko kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Di wala nagsaing sa bahay. Patay. Maraming titilapong kaldero. Kung wala nagsaing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nadadaling sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayong mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon, bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko
at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyong kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghan salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong, noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya, 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao, ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay inendorso mo ba? Yan. An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politikong Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun?
Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya, sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang ina rin. Putang ina rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri, mga Maranao. Kinsay mga Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa piniliay, butangin na ninyo og 0 si Chua. Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong, ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? Sa amin, 2,000. 2,000, 3,000. 2,000 bayad din kumari sa amin. 2,000 bayad Meron pang bilihan ng boto na tawag ay tupad, akap, AX, maip. Ginawa ng legal ang pagbibili ng pagkatao ng mga kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Galing naman yan sa gobyerno. Hindi na, ibibigay ko yung buong paako sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan, galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin nyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad?
Dahil pag binibigay natin ang boto natin at hindi natin pinag-iisipan ang ating shade na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo anong nangyayari sa Davao? Yes, ma'am. Ang mga taga-Marawi, nasa Isla Verde, nasa Boulevard, boboto sila sa umaga sa Davao City. Dahil boboto sila para sa mga Duterte. Tapos, babiyahe sila papuntang Marawi, Maguindanao, Cotabato City dahil boboto sila para sa bayaran doon. Diba? Truck kayo na bumabiyahe panahon ng halalan para kumuha ng pera sa mga kapitbahay. Mga flying voters, ilang beses ko na yan sinabi sa COMELEC. Kailangan automated ang listahan ng mga tao. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, at hindi ninyo binayometrics yan, ganyan lagi ang kultura ng ating halalan. Boboto dito, lilipad sa Bulacan, boboto doon, tatanggap. Ganyan sa amin. Hindi kami nagbibigay. Boboto sila, sa umaga, babiyahe sila, tapos boboto sila doon sa kapitbahay namin. Doon kasi may bigayan ng pera. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi ko nga, walang problema. Kunin natin ang pera, pero pag-isipan natin ang ating mga leader. Dahil yan ang kinabukasan. Yan ang magdadala sa atin sa tama o maling kinabukasan ng ating bayan. Alam niyo, masakit sa akin yung pagbibili ng boto. Dahil nga, nawawala yung respeto ng tao sa isa't isa. Nagiging transaksyon. Mahalin mo ako, bayaran kita. Pag hindi mo ako bayaran, hindi kita mamahalin. Nagiging transaksyon ang ating mga relasyon sa ating mga kababayan. At masakit sa akin dahil sino ba at kaninong boto ba ang binibili ng mga politiko? Sa mga mayayaman ba? Sa mga mataas ba ang trabaho at natapos? Mga doktor, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Mga engineer na kumikita ng 1 milyon isang buwan, binibili ba ng 2,000 ang kanilang boto? Hindi. Ang binibili ang boto, yung mga tao na araw-araw naghihirap, nagtatrabaho, naghahanap buhay dahil ang 2,000 ay napakalaking bagay para sa pamilya nila. Yung mga taong naghihirap at walang-wala. Masakit yun. Dahil pinagsasamantalahan yung kahirapan ng mga tao. Dahil ba walang-wala ako, bibilhin mo na ang aking dignidad at prinsipyo. Yan ang ugali natin, mga Pilipino. Kung sino yung naaalala, bahala na. Hindi ko na tatanungin kung ibibigay mo ba pangako mo. Kung sino yung sikat, kung sino yung malaking pamilyang politiko. At
ibinibigay natin yung pagkatao natin sa taong magbabayad, sa tamang presyo. Kaya kailangan, madami ang nagtatanong, ano bang magagawa namin? Ano bang matutulong namin, Inday Sara? Wala na kayong matulong sa akin. Tumulong na kayo. Ginawa niyo na akong pangalawang pangulo ng ating bayan. Gawin ka maraming presidente. Oh, sa susunod yun, sir. Pero, sandali lang, sir. Nandito muna tayo. Huwag niyong kalimutan, hindi ako kandidato. Botante ako ngayong eleksyon na ito. Nagpapaalala ako sa inyo kung ano yung dapat gawin natin. Baguhin natin ang ugali natin sa pagboto ng mga kandidato. Ilang araw na ako umiikot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Baka dahil naging 20 pesos yung bigas doon, dahil umikot ako doon, gali ako sa Marlete. Ngayon lang ako napaisip pa. Oo nga eh. Bukas 20 na yung bigas ninyo dito kasi dumaan si Inday Sara. Magkakakay sa akin! Ngayon lang ako napaisip nun ah. Galing ako sa Marlete, Cebu, Negros. Bacolod, Negros Occidental. Lahat ng madaanan ko, Manila, Quezon City, nagtatanong, kamusta na ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang dami ng mga hindi ko kilala nagsasabi, ikamusta mo kami kay President Duterte? Kahit hindi kami magkakilala mga kababayan natin kung saan-saan. Okay lang po si Pangulong Duterte. Wala naman po siyang problema sa sakit. Ang kanya lang ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old si Pangulong Duterte. Maiyak si Yorme yan. Ano daw? Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig, magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges o nahihirapan siya doon sa loob. Noong may Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. Kanina tumawag siya sa akin. Ganun pa rin, kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Sabi ko, sabihin mo sa doktor. Sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko, ay nako, huwag ka mag-alala dahil may 2 girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay nako, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. At
Nasaan na yung apple ko? Ito yung apple ko. Hindi man ito pulang-pula na apple. Uy, nanlispan man yato ang apple. Yung apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Saan ako? Ano magkwento? Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Mamaya, nandun kami sa distrito ni Apple. Chua. Ay, Apple. Niya to. Apple niya to. Nagugulo ka. Apple niya to. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, wag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Yung mga nagtatanong kung kamusta si Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kaming maliit, short, maikling video para sa inyong lahat. Rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains without understanding. Pagpabali ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Nagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na magpula. Bugbugin ng dalawang kasama mo. At bakit yung mga tao ginagami ng drugs? Kinamang sila agis ng pagkakagana, mga batang nagraragi ng kalat sa gitna ng bahay. Mga taong pinagpabaril na habang hindi ng pagkain sa karinderya. Wala ka social media ang pinagpapito ng pamamalit sa mga Going to school is standard game studies. Kaya ang nagpapalenteng trabaho ang suspect at gumagamit sa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip ng tutukan, ang tinakang disiplina ng mga Pilipino. Kaya, droga at korupsyon, mas una ang sariling interes at kasatunan sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nang sila ko kung ang naging Pangulo, yung mahinig ko ng at nagkaroon ako yung anak ko. Kung mga hindi sila, sinita atin sa lakaan. Sobrang happy ako. Sobrang nagbubutok at iaan. Sabihin natin maraming sa aming kumabinsa sa kanyang promise. Pero majority po sa atin na mga tumutunan. Pura na lang doon sa mga drug lords, mga drug sa mga ako. Pero kami, lalo kami naman ng ang aming pamilya. You're trying to be powerful and I'm trying to be just a nobody. I used to decide the brightest star there was tonight, shining bright. And in a few days, I will be judged every from the now soon. And Lubos ng lahat ng PRRD ng PNP pag ako ang natalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Sinabi mo pa ang gagawin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hindi na ito. Hindi na ito. Dahil pa ang damay ng government interest. Kung di tayong gumawa yung dalawang ano dapat sila? Saan mo discovery mo? This is not a place to live. Hindi po guys! Hindi po kanina. Hindi po siya. Hindi po ako sa government. Napuntan sa serbisyo ng iba
dahil sa order na isang bagang na namumuno sa kanya. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ang simula ng paghiyag ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Luminaw ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Isa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyon ito. Hindi sabi ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang para sa isang kapayapaan at pagkakaisang Pilipino. Hindi patapos ang kanya ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulubog na ang inang Ikaw ni Marcos ang atong home reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binusisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Ito ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga benepisyaryo ng ayuda sa kapos ang kita program sa AKAP. Sa tuloy na sila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi na pala 7-7, wala ang 2022. Ang 2020 naman, kung ikaw ang host ng sorting, hindi 2020 million, 90 million na actually 20 million AX or AKAP, 20 million na ang 30 million na tutong. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakikita sa Davao City Representative Isidro Ugam ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicameral Report ng 2025 na nilabag sa batas. Ang titular dito ay ang missing budget allowance sa Department of Agriculture at ang Pogo funds na pinipagis na talaga. Napromote pa na ang mga instrumento ng pangihigap kay PRRD. Police Brigade General John Cavallo and family exceeded the quality of the standard of the President for local opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live in the last day of the term. I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko nga anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Sino yung mga maranaw dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore.
Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong ninyo. Noong ako ay bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuunan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondo, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Bakit kailangan diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang, mag-aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami, katulad ng block voting, ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo, noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikitang pag-usad papunta sa kaunlaran ng ating bayan. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi lalo pa tayong nagugutom. Ang daming mga pamilya nagutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala ng magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo nga ako, bitaw ang hinungdan ato. Pero, human naman kong pangayong pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil yung ugali nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa syudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso.
Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsihal dito, 3 doon, o ilan bang, hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto, ay iboto na ninyo. Akin na lang, ma'am. Para kay Joel Chua ito, antay ka. Sabi nung bata, kasi sabi niya, sorry ka. Bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Ang apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam nyo,